Typhoon Uwan maintains its strength as it continues to move over the West Philippine Sea. For the details, Pag-asa weather specialist Benison Estareja is now on the line live via Zoom. Benison, thank you for joining us. Yes, good morning, Sir Angelo, Miss Angela. All right, Benison, where is Uwan right now? Well, right now, Typhoon Uwan is in the West Philippine Sea, and as of 7 in the morning, it is 125 kilometers west-northwest of Bacnotan, La Union. It has maximum sustained winds of 150 kilometers per hour and gustiness up to 185 kph, moving west-northwest at 20 kilometers per hour. Lalabas po siya ng ating Philippine Area of Responsibility bukas, pero base dun sa ating latest track po, posibleng bumalik muli ito dito sa may Central Taiwan pagsapit po ng Thursday. Okay. So yung ano po yung naging dahilan kung bakit po may possibility na bumalik siya sa Philippine Area of Responsibility at ano yung magiging epekto nun? Bali yung presence po ng mga tinatawag natin na high pressure areas, ito yung area kung saan hindi favorable or hindi ito gusto ng mga bagyo at mga low pressure areas. Ito yung kapag kunwari may tumutulak sa kanya, sa ngayon actually mas lumalakas yung high pressure area dito sa may silangan ng bagyo kaya medyo lumilih siya pa northwest, and then pagsapit naman sa araw po ng Thursday, yun yung time kung saan lumalakas naman yung high pressure sa may China. So parang napagpapasahan siya, no? Eventually ito lilikong going towards north dito sa may north and northeast dito sa may Taiwan at saka southern Japan. Pero as of now, Benison, how much range should we expect around Luzon? For Luzon, many areas pa rin po magkakaroon ng mga nasa 100 to 200 millimeters po na dami ng ulan. So that includes La Union, Pangasinan, Benguet, and Zambales. And then other areas pa rin po sa may northern Luzon, sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, and Occidental Mindoro, nasa 50 to 100 millimeters pa rin po for today. So that is around 50 to 100 liters of rainwater per square meter. So ano yan? That's an orange rainfall warning ba, Benison? Bali yung mga rainfall warnings naman po natin, ito yung real-time na warnings natin sa malalakas na ulan. So sa mga susunod na oras, meron po tayong aasahang intense rains over Zambales. Ito po ay orange rainfall warning. And in the next 2 hours naman po, meron tayong yellow warning or heavy rains na inaasahan naman in some areas pa ng Central Luzon. Sa halos buong Calabarzon, Metro Manila, meron pa rin tayong yellow warning hanggang 11 a.m. and then the southern portions of northern Luzon. So in the next few days, Benison, we're not out of the woods yet. In other words, yung weather medyo magiging makulimlim and erratic pa rin. By tomorrow, we're seeing naman na mag-improve yung weather dito sa may southern Luzon, sa Calabarzon. Over Metro Manila, medyo cloudy pa rin po, so kami mga pag-ulan. Improved weather pa in other parts of Visayas, Mimaropa, Bicol region. Yung northern and central Luzon, ito yung area kung saan pinakamalapit nga po siya dito. Kaya bagyong Uwan, which is over the northern part of the West Philippine Sea. So we're expecting pa rin na may mga manakanakang hangin na tulad doon. Sir Benison, ano po ba yung, ilan po yung katumbas na inulan ng Super Typhoon Uwan? Balik po dun sa ating latest na observation simula po kahapon ng alas 8 hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Maraming lugar actually, basically, almost the entire Luzon Island, nagkaroon tayo ng between 100 to 200 millimeters na dami ng ulan. Comparable siya in a way in some areas dito sa mga binaha po dito, sa mga binahang area po dito sa Visayas during the time of Tino, dahil yung sa may Central Cebu po, sa may Central Cebu umabot siya ng 180 millimeters. So slightly higher lang dun sa may Tino yung karamihan ng mga lugar sa Luzon. Base po dun sa mga monitoring na ginawa po namin, ang sabi po nung ilan na kaya daw po dito sa Metro Manila, kumbaga hindi ganun kalakas yung mga pag-ulan, although may mga pag-ulan pa rin, numipis daw po yung ulap na nagdadala supposedly ng tubig ulan. Ano po yung naging rason? Bakit po nagkaroon ng pagnipis? Tama naman po yung naging observations nila regarding dun sa kabawasan ng ulan dahil medyo nung tumama siya sa lupa, nagkaroon ng interaction nga po sa lupa. And typical with all tropical cyclones naman po, no? From dagat to lupa, may influence agad yon sa paghina ng bagyo. And it so happened na ito ay maraming mga kabundukan, yung kanyang tinamaan, yung Sierra Madre Mountains, Caraballo, and Cordillera region. So nakakontribute yun dun sa circulation ng bagyo. And yung hangin itself, talagang humina simply because dumaan siya sa lupa. And when can we say na we're totally in the clear with regards to Typhoon Uwan? At may nakikita ka ba, Benison, na ibang weather system na parating within the next few days? Bali, pagsapit po ng
Tuesday hanggang Thursday, most of northern Luzon pa rin, magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan. No? So pagsapit ng Friday, ito yung time kung saan nasa may Ryukyu Island, sa may Okinawa, Japan na yung bagyo. So most of the country na magkakaroon ng improved weather conditions. And knowing din na in the coming days naman, wala pa tayong nakikitang mga cloud cluster or yung mga threatening na mga low pressure areas na mabubuo into a bagyo. Alright, thank you for that. Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja.